Okay guys, try natin tong AW72. Hindi naman to bago. Bago lang yung packaging pero matagal na tong ginagamit at maganda sa kanya ay dual band na siya, no? Medyo madilaw yung kahon niya pero brand new yan. Yung kanya casing na yellow. Tapos bago yung packaging niya, EW72, 1200 Mbps, dual band yan sa gigabit. Try nating i-config sa VLAN. Okay, hanapin natin yung SSID. Okay, check natin. Ayan, Compass 2G and Compass 5G. Try natin. Obtaining. Ayan, connected. Wala pang internet. Wala pa tong wala pa internet. Same lang ng IP sa ibang Compass. 192.168.10.1. Okay, ayan, naka-Chinese. Click lang to itong globe para maging English. Then by default, admin, login. Ayan. Okay, so version 2.6 CFEW72. Ayan, 2G siya. Gawa natin ng VLAN config to. Ito muna tayo ng system. Siyempre, palitan nyo yung password. Ayan, admin. And then 11/10/1983 by default. Ayan yung nilalagay natin. 83. Okay, apply. Yan. Okay. Lagay natin yung password. 11/10/1983. Okay. Punta tayo ng network. Wireless. Hindi pala. Network. Then VLAN. Okay. Pwede itong main AP, no? Create tayo ng VLAN. Tag ID. Gawin natin static. Depende kung anong software yung gagamitin nyo, no? Kung Wi-Fi 5, 20.0.0.5. Pero yung pan-test natin dito kasi piso pa eh. So, gawin natin VLAN 22. Then yung IP address, gawin natin 10.0.31.222. So, sample lang yan. Baguhin nyo na lang kung ano yung reserve IP ng software nya. Subnet 255.255.224. Description, kunwari piso pa eh. Ayan. Yan kasi yung pan-test natin, kaya yan yung gagamitin natin. Pero the usual, Wi-Fi 5 yung ginagamit natin. Click natin tong LAN 1, then save natin. Okay. So, ayun, lumabas na yung VLAN 1, no? At pwede na natin gamitin yan sa punta tayo ng network. Then wireless. Ayan, na-disconnect. Wait lang, balikan natin. Compass. Okay, ayan. Refresh natin to. Okay, so may dalawang tab, isang 2.4 sa isang 5.8 GHz. Dito muna tayo sa 2.4. Then click natin to, itong VLAN. By default, choose yung LAN at gawin natin VLAN, yung ginawa natin kanina, VLAN 1. Advanced settings, USA, transmit power 75 lang, isolate, at apply natin to. After nyan, yung 5G naman ang ating siset. So tutorial to, no, para sa mga gustong bumili. At yan. Okay, hintayin lang natin. Ayan. Compass. So 2G naman tayo mag-connect. Ayan. Okay,
refresh lang natin to. Okay, punta tayo ulit sa wireless network, wireless. This time 5 GHz naman yung set natin. Ganun lang din sa VLAN. Check natin yung VLAN 1. And then advanced settings, US should be 75%, isolate, and apply. Okay, hintayin ulit natin. Maybe this time. Ito yung vlog natin na wala nang edit, no. At ng video natin raw lang. Para madaling matutunan. Okay. Ayan. Cellphone lang yung gamit natin sa pag-config, no. Kasi minsan walang laptop yung ibang user. Ayan. After nyan, punta tayo ng Wizard. Then, set natin sa AP mode. Ayan. So, hindi natin gagalawin yung IP address. Okay, next. Then, yung SSID, lagay nyo lang kung ano yung gusto nyo. At ito rin. So, lagyan natin to ng underscore VLAN. Then, sa 5G, same din. Underscore VLAN 22. Ayan. Then, next lang natin. At finish. Ayan. Okay, so ganun lang kadali yung pag-config ng EW72 sa VLAN, no? Sa second video, try natin i-test, no, kung working yung VLAN config na ginawa natin. So, end muna natin to. May end ba siya? Ayan, ganun lang, no? May post pala, so post muna natin. Okay guys, diretso natin yung video natin. As you can see, meron tayo ditong EW72 dual band, pwede siyang gawing VLAN, no? Gigabit. Ayan, kailangan nyo ng dalawang LAN cable papunta doon sa ating mismong router, ating AP. And as you can see, yung nasa may right side natin, yun yung one port, tama? One port, papunta yun dito sa PoE port. And then doon naman sa LAN port ng access point, kung mapapansin nyo, papunta siya dun sa ating board. Kung ano man board yan, this one is RPI, OPI PC, OPI 1, OPI 5, RPI, o kahit anong board pwede, basta yung LAN port ng board ay dito nyo ikabit sa LAN port ng ating access point. And then, yung ISP natin, dito natin ilalagay sa LAN port ni PoE adapter. Yan, sundan nyo lang. Okay, ulitin natin. Sa right side ay power over Ethernet. This one, PoE adapter. Then, sa LAN port, papunta doon sa board. And then, doon kayo maglalagay ng ISP sa LAN port ng PoE adapter. Yan. So, testingin na natin yung ginawa nating SSID kanina. And actually, dito, na-test ko na, no, sa laptop. Pero para mas malinaw, dito tayo sa ayan. Hanapin natin yung ginawa nating SSID kanina. Ayan. So, 2G na may VLAN. Ito. 5G VLAN. Okay. Problema lang natin dito sa RPI, hindi siya gigabit, no? Kaya hindi natin matetest yung speed niya. Pero gigabit yung ating AP. Okay. Compass. Sana. Tanggalin natin to. At dito natin. Obtaining IP address. So dito muna natin subukan sa ating laptop, no? Ayan. So as you can see, connected tayo dito sa 5G VLAN at andito na yung portal natin. Enter natin.
Ay, sorry. Kaya pala ayaw mag-connect kasi namatay yung namatay yung board. Kaya maluwag na kasi siya, oh. Ayun, umiilaw na. Ayan natin, ha. Kailangan siya lagyan ng... Ayan, mapansin nyo, umiilaw na yung LAN port. Nagana na yan. Namatay lang kanina kaya ayaw mag-connect. Ayan. Umiilaw na. So, wait lang natin. Try natin mag-boot yung board natin na 6 years na. 6 years old. Pantes. Ayan. So, once again, ang kinoconfig natin ay EW72 dual band gigabit. Ayan, connected na sa laptop. As you can see, pumasok na siya sa user portal. Continue natin to. Ayan na, working na siya. Ayan, ganun lang kasimple mag-setup ng VLAN for EW72. Ayan na po. So, ayan, sad to say ay hindi gigabit yung board natin. So, di natin matetest yung gigabit niya, no? So, speed test. Okay, so ganun lang. Try natin dito sa cellphone para mas malinaw. Ayan, 12 minutes na yung tutorial natin. Tiyagaan nyo na lang. At least may matutunan kayo. Ayan, Compass 5G. Ayun, connected na. At nag-divert na siya sa user portal. Okay. Ayan lang po. At sundan nyo lang po yung video natin. Madali lang naman. Thank you. Albert Pangilinan po.